Ika-10 kabanata sa pagpapatuloy. Bilog ang buwan habang sinasalinan sa tasa ng escort king ang mahistrado ay makikita sa mukha nito ang pag-aalala. Nang biglang magsalita ang escort king na sinabi nito sa mahistrado na kung nabibiro daw ba siya. At sinabi ng mahistrado sa escort king na ano daw ang ibig nitong sabihin. Nang biglang hinampas ng escort king ang kanyang kamay sa lamesa. Na ikinagulat at ikinatakot ng mahistrado. Sumigaw ang escort king na sinabi nito na ang akala daw ba niya na hindi niya alam. Ang tungkol sa kung paano niya ginagawang opisyal ang mga anak ng mayayamang tao. Magkaharap sila sa bilog na lamesa na sinabi pa ng escort king na kung sa tingin daw ba niya nagagana sa kanya ang panlilinlang niya. Nagpaliwanag ang mahistrado na sinabi sa escort king na siya daw ay parang nagkakamali tungkol dito. Sumigaw na naman ang escort king na hindi makapaniwala na sinigaw nito na kung ang sinasabi daw ba niya sa kanya ay si Jungryong ay isang top scholar. Sinabi pa ng escort king na ito daw ay walang katotohanan bilang maaari niya itong makuha. Takot na takot ang mahistrado habang sinasabi ng escort king sa kanya na gusto daw ba niyang tingnan kung kaya niyang tanggalin siya sa posisyon sa gobyerno bago daw siya matauhan. Nanginginig ang mga kamay na humawak sa tasa ang mahistrado na sinabi sa kanyang isip na kailangan daw niyang mag-ingat. Kung may masabi daw siyang mali. Baka maputol daw talaga ang ulo niya. Pagkatapos ay sinabi nito sa escort king na sa totoo lang daw, naisip daw niya na baka may makuha siya sa kanya para sa paghahatid ng magandang balita. Magkaharap sila na sinabi pa niya na ngunit sinusumpa daw niya na hindi daw niya ginawang top scholar ang anak niya dahil gusto niya ng suhol galing sa kanya. Sinabi sa kanya ni escort king na kung ganun ganito daw pala niya gustong maglaro. Pinagpapawisan ang mahistrado na sinabi pa nito na ito daw ang katotohanan, wala daw paraan upang subukan niyang humingi ng suhol mula sa kanya. Sinabi pa niya na kahit daw na gusto niyang gawin yon, gagawin niya na lang daw ang kanyang pangatlong anak bilang nangungunang iskolar. Matalim na tingin at sinabi sa kanya ng escort king na sa paraang iyon ay hindi daw gaanong kahina-hinala. Hindi daw ba? Pagkatapos ay may inaabot ang mahistrado sa escort king at sinabi nito na tingnan daw niya ito pakiusap. Binuksan ang papel at sinabi ng escort king na ano daw ito. Sinabi ng mahistrado na dinala daw niya ito. Kung sakaling hindi siya maniwala sa kanya. Habang tinitingnan ng escort king ang test paper ng ating bida, ay sinabi ng mahistrado na yan daw ang sagot na isinulat ng iyong ika-4 na anak. Pagkatapos ay nagulat ang escort king na sinabi sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Habang binabasa ay sinsabi nito sa kanyang isip na ito ay isang sanaysay na may malalim at mayamang opinyon at obserbasyon na nakikita sa katotohanan. Sa itaas daw nito, ang lahat ay ipinahayag ng lohikal. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahistrado na kung talaga daw ba na isinulat niya ito. Sinabi ng mahistrado na tama daw siya, hindi daw ba ito ay kagulat-gulat. Pinagpawisan ang escort king habang tinitingnan ang papel na sinabi niya na hindi pa daw siya nakakita ng sinumang sumulat ng ganoong malinaw na sagot. Sinabi pa niya na paano daw ang isang tangang katulad niya ay makasulat ng ganito. Naiisip pa ng escort king noong bata pa ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na siya daw ay palaging hindi marunong sa parehong pagsusulat at sa martial arts. Sinabi pa niya na kahit na anong pilit daw niyang ituro sa kanya, hindi naging maganda. At kahit masakit ang sumuko sa anak daw niya. Ibinababa ang test paper at nakatungo ay sinabi pa ng escort king sa kanyang isip na siya daw ay walang silbi bilang isang baluktot na daliri. Pagkatapos ay sinabi na Lee Jungryong. At ang escort king ay malakas na tumawa na sinasabi nito sa kanyang isip na kung nakilala daw ba niya ang Dragon King noong tumalon siya sa Westlake. Dragon King ay isang Chinese water and weather god. Tulad ng ibang dragon, sumisimbolo din siya ng kapangyarihan, lakas, at swerte. Pagkatapos ay pinagdaong palad ng mahistrado ang kanyang mga kamay at tumawa. Na sinabi nito sa escort king na gayon din daw dahil ang kanyang pangatlong anak na lalaki ay nakapasok din daw sa nangungunang 200 pagsusulit. Sinabi pa nito na bilang mga scholar ng Juren, pareho daw silang makakapag-take ng metropolitan examination na magaganap sa loob ng 1 buwan. Seryoso pang sinabi ng mahistrado na kung alin man daw sa kanila ang magiging top scholar doon. Seryosong nag-iisip ang escort king na sinasabi nito sa kanyang isip na tiyak daw nakapasok si Byung-yong sa nangungunang 200 pagsusulit dahil lamang daw sa tulong ng kanyang ina.
At takang-taka pa din ang escort king na sinabi nito na ito daw ay hindi niya in-expect na si Jungryong na ating bida ang magiging top scholar sa Metropolitan Examination. At sinabi pa ng escort king na gayunpaman kung papayagan daw ng langit si Jungryong na ating bida na makapasa muli sa pagsusulit. Ito daw naman ay hindi siguro masamang ideya. Na maging opisyal siya ng gobyerno. Itinikom ang kamao na sinabi pa sa kanyang isip ng escort king. Na baka daw ito lang ang paraan ni Jungryong para magkaroon ng tagumpay sa buhay. Dahil daw sa ayaw niyang matuto ng martial arts. At wala rin siyang ina na maaasahan niya. Pagkatapos ay sinabi nito sa mahistrado na siya daw ay pinakitaan niya ng kawalang galang kahit na pumunta siya dito para sabihin sa kanya ang magandang balitang ito. Sumagot ang mahistrado na ito daw ay okay lang. Naiintindihan daw naman niya ito ng husto. Kung bakit niya ito ginagawa? Habang sinasalinan ng alak ang mahistrado, ay nagulat nang sabihin ng escort king sa kanya na gaano daw kalawak ang gagawin niyang pagpo-post ng mga resulta. Sinagot siya ng mahistrado na ang nakasanayan lang daw nila ay maglagay ng halos 100 poster at kung hanggang saan lang daw ito umabot. Tumingin ang escort king ng seryoso habang ito ay nagsasalin ng alak. Itinaas ang tasa na may lamang alak at sinabi ng mahistrado sa escort king. Ngunit dahil daw ang nangungunang iskolar ay napili ng walang tutol sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Gagawa daw sila ng humigit kumulang 1,000 sulat kamay na poster. Sinabi pa ng mahistrado sa escort king na para daw sa bawat isa sa 10 tagapaglagay na ilalagay sa lahat ng sulok ng Hangzhou, Suzhou, Yangzhou, at mga kalapit na lungsod. Tumawa ang escort king na sinasabi nito na kabuuang 10,000 poster. Hindi na daw niya kailangang gawin yon. Sinabi pa ng escort king na itinaas ang tasa na siya daw ay nagpapahayag ng malaking pasasalamat sa kanyang kabutihang loob. Hawak ang tasa na tumawa ang mahistrado at sinabi nito na hindi daw naman talaga. Pagkatapos ay sinabi pa ng mahistrado sa kanyang isip na napamura. Nagaano daw katagal bago gumawa ng 10,000 poster at ilagay ang mga ito. At siya daw ay nasa malaking gulo. At biglang inilapag ng escort king ang isang box na tiningnan ng mahistrado. Kinuha ang box na sinabi nito na ano daw ito. Nakapikit na sinabi ng escort king na buksan daw niya ito. Pagkabukas sa box ay lumiwanag ng kaunti at tinitigan ng mahistrado na walang masabi. Ilang saglit pa ay makikita sa kanyang mata na ito ay nagulat. Ang laman pala ng box ay nakasalansang golden tile. Na sinasabi ng mahistrado na bakit daw niya binibigay ang mga ito. Habang masayang namumula ang muka ng mahistrado ay sinabi ng escort king na kung maglalagay daw siya ng 10,000 poster, kailangan daw niyang magbayad ng malaki para sa papel at mga serbisyo ng mga konstabol. Hawak ang tasa na sinabi ng escort king na dahil lahat daw ng gulong ito ay dahil sa anak niyang hangal. At tama daw lang na siya na ang mag-cover ng mga gastusin na yan. Sinabi pa ng escort king na syempre daw naman, sobra pa sa sapat ang inilagay niya. Para walang kulang sa pera. Namumulang maluhaluha ang mahistrado na sinabi nito na escort king at yumuko ito. At sinabi na gagamitin daw niya itong mabuti. Sinabi sa kanya ng escort king na hinandaan lang daw niya siya na simpleng alak na ito. Dahil lang sa wala siyang sapat na oras para maghanda, ililibre daw niya ng mas maganda, sa magandang lugar sa hinaharap. Masayang tumawa ang muka ng mahistrado na sinabi nito sa kanyang isip na ang escort king daw talaga ay masyadong mapagbigay. Natutuwa daw siya na pumunta sa kanya ng personal. Natapos na ang kanilang usapan at makikita ang buwan ay bilog at maliwanag. Sinabi ng escort king na magingat daw sila sa pag-uwi. Tumugon ang mahistrado na, "Yes, escort king." At siya daw ay bibisitang muli sa susunod. Nakasakay sa kabayo na masayang-masaya na sinasabi niya sa kanyang isip na ngumiti daw sa kanya ang kapalaran. Pagkatapos ay pinagmamasdan sila ng escort king habang papalayo. Sumapit na ang umaga at makikita ang tahanan ng escort king. Dumating ang mga kaibigan ng mukhang palaka na kapatid ng ating bida at sinasabi ng mga ito na kung andito daw ba siya. Andito daw sila para makita siya. Kinawayan ng mukhang palakang si Byung-ryong ang mga ito. Na sinasabi na tuloy daw sila. Pagkalapit ay sinabi sa kanya ng lalaking nalilang kasuotan na nagmadali daw silang pumunta dito nang marinig nilang siya ay nakapasa sa provincial exam. Tumugon si Byung-ryong na salamat daw.
Lumaki pa lalo ang ulo ng mukhang palakang si Byung-ryong nang sabihin sa kanya ng mga kaibigan niya na ang akala daw niya ay martial arts lang ang alam niya. Pero henyo pa rin daw pala siya sa academics. Tumawa ang mukhang palaka na si Byung-ryong na sinabi sa mga ito na ito daw ay talagang medyo hindi ka panipaniwala, hindi ba? Ilang saglit pa ay meron na namang dumating na tinatawag ang pangalan ng mukhang palakang si Byung-ryong. Na sinasabi ng mga ito na andito din daw sila. Sinabi sa kanila ni Byung-ryong na tuloy daw sila. Habang nakatingin ang ating bida sa kanila, ay sinabi pa ng mga bagong dating kay Byung-ryong na siya daw ay ang pride ng kanilang academy. At tumugon ang mukhang palaka na sinabi nito na salamat daw sa mga papuri niya. Nakatingin ang dalawa sa mga bisita ng kanyang kapatid. Habang sa ulo ng ating bida ay may mga lumilipad. Sinabi ng kanyang lingkod na totoo daw ba ito? Ang kanyang young master daw ang top scholar. Bakit daw ni isang bisita ay wala siya? Ngunit ang pangatlong young master daw na halos hindi pumasa sa examination ay napakaraming bisita. Tinitingnan ang mga bubuyog na lumilipad na sinasabi ng ating bida na hindi daw ba siya nahihiya sa kanyang sarili. Kung ako sa kanya, maglalagay daw siya ng no visitors allowed note sa harapan ng main gate. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na pagkatapos daw ng pagsasanay. Sa tuwing magagawa niya sa mga huling araw, natuklasan daw niya ang ilang mga patakaran sa kakayahang ito. Na nagpapahintulot sa kanya na maranasan ang oras ng dahan-dahan. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ang unang rule daw. Na makikita ang mga bubuyog na lumilipad. Nawinikan niya na kung siya daw ay naging napaka-tense, ang kakayahan ay otomatikong nag-a-activate. Second rule na makikita ang isang bubuyog na sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw niya ito mapapanatili ang kanyang ability lagpas sa 10 paghinga. At sa pangatlong rule daw, na mabilis na ginalaw ang mga kamay na hinuli ang mga bubuyog na sinabi pa niya sa kanyang isip na bumabagal daw ang galaw niya alinsunod sa pagbagal ng oras. Nahuli na niya ang bubuyog na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kaya naman daw ang tanging magagawa niya sa ngayon ay obserbahan ang galaw ng kamay at paa ng kanyang kalaban kung saan ito magmumula. Ibinuka ang kanyang palad na sinabi pa niya na habang nag-iisip ng 2 beses ng mas mabilis kung paano haharapin ang mga ito. Ang mga bubuyog ay lumipad mula sa kanyang palad na sinabi pa niya na ito pa lang daw ang kanyang natutuklasan sa ngayon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kahit na daw siya ay muling nagkatawang tao at gumaling ang kanyang mga binti at nakapasa sa pagsusulit sa provincial examination. Na makikita ang nakaraan niya na ang bandido ay masayang sumusugod na mabilis na papunta sa kanila. Na makikita ang kanyang muka ay takot na takot. At ang bandido ay lumiliwanag ang mga mata na hahampasin siya ng espada. Na sinabi niya sa kanyang isip na kung wala daw martial arts, malamang ay mamamatay pa rin siya kapag may nangyari ulit sa kanya na ganyan. Itinikom ang kamao na sinabi pa niya na kailangan daw niyang matuto ng martial arts. Na makakatulong sa kanya na ilipat ang kanyang mga kamay at binti ng mas mabilis kaysa sa magagawa niya ngayon. Dagdag pa niya na para sa kasalukuyang ako, iyon ay posible. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata sa pagpapatuloy. Napatingin ang ating bida sa pagtawag sa kanya ng kanyang lingkod na si Jiang Sam. Sinabi sa kanya nito na wala daw siyang dapat na ikainggit. Nagtataka ang ating bida sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ang kanyang pinagsasabi. Makikita ang mukhang palaka na si Byung-ryong na tumatawa na kausap ang kanyang mga kaibigan. Na sinasabi ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na ang kasikatan daw niya ay isa lamang na peke. Dagdag pa niya na ang ina ng third young master na si Madam Chung Hua ay nag-donate ng mga brushes at inkstones sa Yedang Academy. Nakangiti ang kanyang lingkod na si Jiang Sam na sinabi na kaya daw nandito ang lahat ng mga tao ay dahil dito. Na sinagot ng ating bida na bagaman wala naman siyang sinabi habang nakapalumbaba. Sinabi pa ng kanyang lingkod sa kanya na kung ganyan daw siya naasar, kung ganun daw ay hindi niya asarin siya para lang sa araw na ito. Gusto daw ba niyang pumunta sa Red Light District? Tumingin ang ating bida sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na nagtataka. Dagdag pa niya na masisiguro daw niya sa kanya na libu-libong prostitute, mersenaryo, at maging ang mga gwardiya ng mga sugalan ay dadagsa upang batiin siya.
Ngumiti at napahinga ang ating bida na sinabi nito na seryoso daw ba siya. Tumayo ang ating bida na sinabi nito sa kanyang lingkod na kalimutan na lang daw niya iyon. At kumuha ng ilang sandbag na ginagamit ng mga escort warriors para sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa niya na ang kunin daw niya ay yung matibay. Humingi ng paumanhin ang kanyang lingkod na sinabi na paano daw niya nilalayong gamitin ang mga ito. Biniro na sinabi niya sa kanyang lingkod na ito daw ay kanyang isusuot at ito ay tatakbo. Nagulat na nagtataka ang kanyang lingkod na sinabi nito, bakit daw niya biglang naisipan na gawin yon. Nakatalikod na lumingon ang ating bida. Na masayang sinabi niya na di daw ba ang sabi niya sa kanya noong nakaraan. Na gusto niya na maging isang Juren escort. Humihingal na tumatakbo si Jiang Sam na tinatawag ang kanyang young master na sinasabi na okay lang naman daw na kung gusto niya na maging isang escort ay bakit kailangan pa siyang tumakbo kasabay nito na mukhang mamatay-matay sa pagtakbo. At sinagot siya ng ating bida na hindi mo ba alam na ang master at ang lingkod nito ay iisa. At biglang huminto si Jiang Sam na pagod at humihingal na sinabi na hindi na niya kaya pang tumakbo. Habang ang ating bida ay lumingon kay Jiang Sam na sinabihan ito na hindi ito makakatulong dahil wala pa sila sa kalahati ng kanilang pupuntahan. At sinagot siya nito na hindi na niya kaya sapagkat lumagpas na siya sa kanyang limitasyon. Samantalang ang ating bida ay tumatakbo pa din na sinasabi na ipagpapatuloy na lang niya ito na mag-isa. Habang tinitignan ng kanyang lingkod na mukhang pagod na sinabi na paalam. At iniisip na parang kakaiba daw ang kanyang master nitong mga araw. Makikita si Jungryong na masigasig na tumatakbo na sinasabi sa isip na para bang ipinanganak siyang muli bilang ibang tao. Dumako naman tayo sa Hangzhou Government Office. Makikita ang dalawang bantay na nakatayo sa harapan, at sa loob nito ay may nag-abot ng plaki at travel pass na katunayan na kung sino ang may hawak nito ay nakapasa sa Juren Provincial Examination. Habang nakaluhod si Jungryong na nagpapasalamat sa mahistrado, ay pinakita naman nito ang 50 rolyo ng pinakamataas na grado ng sutla na ipinagkakaloob sa mga nangungunang iskolar. At malugod na nagpapasalamat ang ating bida na sinuntok ang kamao sa kanyang palad bilang paggalang at sa likod nito ay ang kanyang lingkod na mangiyak-ngiyak na. Sa pamilihan makikita ang maraming tao at maririnig na tinatanong kung ano ang masasabi sa mga dekalidad na sutla na nasa lapag na ito pala ay ang ating bida na nakikipagnegosasyon. Sinasabi ng kanilang kausap kung maari daw ba sa 15 pilak na barya. At sinagot siya ni Jungryong na binabarat ba nito ang dekalidad ng sutla. Habang si Jiang Sam ay sinasabihan siya na ano daw ang kanyang ginagawa. Inangat ang dalawang daliri sa harapan ng mamimili at sinabi niya bilhin daw niya ito sa halagang 20 pilak na barya. Na ikinagulat ni Jiang Sam na kanyang lingkod. Matapos ang kanilang kasunduan, ay tumatawa na nilalaro ang pilak sa kanyang kamay. Na sinasabi niya kung saan daw niya ito gagamitin. Habang masayang hinahagis-hagis ang pilak sa kanyang kamay. Na napalingon ang ating bida sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na sinasabi nito sa kanya. Nayang master. Ibinenta daw ba niya ang mahalagang sutla na binigay ng bansa para lang sayangin ang pera sa aliwan? Sinagot siya ng ating bida na sabay daw nilang gugulin ito kaya tigilan na niya ang pagmamaktol at sundan na lang siya. At sinabi pa niya sa kanyang lingkod na siya daw ay nagugutom na. Kaya naman ay kumain muna sila. Na ang kanyang lingkod ay nakatingin lang sa ating bida at walang masabi. Mabilis na kumain ang ating bida na sinasabi pa nito na talaga daw namang napakasarap kumain. Malungkot na kinuha ang dumpling ng kanyang lingkod na sinabi nito kung hindi na daw ba niya kakainin ang dalawang natitirang dumplings, ay kukunin na niya ito. Hawak ang tiyan ng ating bida na sinabi nito sa kanyang lingkod na nagbulong-bulong daw siya tungkol sa pag-aksaya niya ng pera sa libangan at kung ano-ano pa. Ngunit sigurado daw ba siya na kumakain siya ng maayos? Habang tinitingnan siya ng ating bida, ay sinabi ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na ang dumplings daw dito ay talaga daw namang napakasarap. Makikita ang galanting kasuotan na nakasabit. Na sinabi ng nagtitinda na lumapit daw sila at tingnan ang mataas na kalidad ng mga damit na seda. Na napatingin ang ating bida. Lumapit ito at masayang tiningnan ang damit na sinabi sa kanya nang nagtitinda na huwag daw mag-atubiling tingnan ang lahat ng gusto niya. Masayang hinawakan niya ang damit habang nagtataka sa kanya ang kanyang lingkod na si Jiang Sam sa kanyang likuran. At isinukat ng ating bida sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na sinasabi nito na wow,
sa tingin daw niya ay para na siyang isang young master kapag suot na niya ito. Namumulang tumugon si Jiang Sam na nagulat na sinabi na paanong ang isang lingkod na tulad niya ay magsusuot ng damit na seda. Lumapit sa nagtitinda at lumingon sa kanyang lingkod na sinabi niya na sino daw ang nagsabi na hindi siya pwedeng magsuot ng ganito. At sinabi niya sa nagtitinda na bigyan daw siya ng isa sa mga ito. Sinabi ng nagtitinda na salamat daw sa kanya, Ginoo. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang lingkod na isipin niya na lang daw na ito ay bilang kanilang pagdiriwang sa pagiging top scholar niya. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang kanyang lingkod na si Jiang Sam na sinabi nito sa kanyang isip na sa tingin daw niya, disappointed talaga siya na walang bumati sa kanya. Makikita na palubog na ang araw. Isang pulubi ang nanghihingi ng limos. Nakaangat ang lagayan na sinasabi ng pulubi na maawa na daw sila kahit na maliit na bagay lang daw. Pagkatapos ay makikita ang muka ng pulubi at nagulat ito nang biglang may naglagay sa kanyang lagayan ng 2 pilak. Ang naglagay pala ay ang ating bida na nakangiting sinabi nito na napakasarap daw talaga sa pakiramdam na gamitin ang huling 2 barya niya sa ganitong paraan. Na ikinagulat ng kanyang lingkod na si Jiang Sam. Na sinabi pa niya na saglit lang daw. Young master. Hindi naman daw mga copper coins yan. Paano daw niya maibibigay ang 2 pilak sa isang pulubi? Habang nakatingin lang ang pulubi ay sinabi pa ng ating bida. Na ito daw ay karaniwang ritual na ginagawa ng mga escort at porter bago sila pumunta sa isang escort mission. Nakangiting naglalakad na sila papalayo na nakatingin ang pulubi sa kanila, ay sinabi pa ng ating bida sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na. Ang pagbibigay daw sa pulubi ay sumisimbolo sa pagalis ng lahat ng malas para sa gagawin nilang misyon. At para makabalik daw sila ng ligtas. Habang nasa likod ay sinabi sa kanya ng kanyang lingkod na ngunit ang pagbibigay daw ng pilak na barya sa pulubi ay masyado daw malaki. Di daw ba? Tumawa na nakatingin ang pulubi sa kanila na sinasabi nito na anong klase daw kaya siyang lalaki. Sigurado daw siya na napaka-interesado niya. Nakarating na sila sa kanilang bahay na sinasabi sa kanya ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na yang master, sasama daw ba talaga siya sa isang escort mission? Hindi daw ba siya kukuha ng metropolitan examination? Sinagot siya ng ating bida na ang exam daw ay magaganap pa sa 1 buwan, sinabi pa niya na gusto daw ba niya na magpapakatanga na lang siya hanggang sumapit iyon. Naglalakad pa din sila na sinabi pa ng kanyang lingkod sa kanya na ang ibig lang daw niyang sabihin ay ito ang tamang panahon para daw mag-focus sa kanyang pag-aaral. At bakit daw siya ay sasama pa sa escort mission? Sinabi sa kanya ng ating bida na kung sapat na daw ang pag-aaral ng 1 buwan, bakit daw ang iba ay mag-aaral ng 10 taon para sa pagsusulit? Hindi daw ba siya naniniwala dun? Nag-isip ang ating bida na pahawak sa kanyang baba na kailangan daw niyang lumahok sa seremonya ng pag-uuri na nagaganap sa gabi. Paano daw kaya siya makakapasok? Ayon sa kwento ang mga seremonya ng pag-uuri ay aayusin ang mga kalakal na dumating sa araw ayon sa kanilang mga uri at destinasyon. At pagkatapos ay ibigay sila sa iba't ibang punong escort para ihatid. Sinabi sa kanya ng kanyang lingkod na pero daw hindi ba ang sorting ceremony ay mga chief escort lang pataas ang pwedeng lumahok. Sumagot ang ating bida na kaya nga daw na siya ay nag-iisip ng paraan para gawin yon. Pagkatapos ay nagmungkahi ang kanyang lingkod na paano daw kung hilingin niya na lang sa escort king na hayaan siyang mag-observe. Ang ibig daw niyang sabihin ay naging top scholar naman daw siya sa provincial examination. At mabilis na lumingon siya. At sinabi sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na patanong na sinabi ng ating bida na kung gagana daw ba yon. Baka sisigawan lang daw siya. Na huwag gumawa ng hindi kailangan at tumuon sa pag-aaral para sa metropolitan exam tulad na sinasabi daw niya sa kanya. Habang patuloy sa paglalakad ay sinabi pa sa kanya ng kanyang lingkod na pero kung pupunta daw siya sa isang escort mission, kailangan pa rin daw niyang ipaalam sa kanya, hindi ba? Sinabi pa niya na wala daw namang siyang balak na lokohin siya, di ba? Ibinuka ang mga kamay na sinabi ng ating bida na iisipin na lang daw niya yan pagdating ng panahon. Sinabi sa kanya ng kanyang lingkod na parang ibang tao na daw siya talaga ngayon. Siya daw ay nanginginig sa takot sa tuwing may sinasabi sa kanya ang escort king. Tumugon ang ating bida na siya daw kaya ang masunog ng buhay. Ang ibig daw niyang sabihin ay malunod. Wala daw mas nakakatakot sa mundo pagkatapos daw nun.
Sinabi sa kanya ng kanyang lingkod na papalampasin na lang daw niya yan. At kung talaga daw siya ay mamatay, siya daw ay malaking kawalan sa kanya. Sinabi pa sa kanya ng kanyang lingkod na ngunit may dahilan daw ba kung bakit gusto niyang sumali sa seremonya ng pag-uuri. Pwede naman daw siyang sumama sa escort mission. Kahit wala naman daw yon. Di daw ba? Pagkatapos ay makikita ang ating bida ay tumahimik na naging seryoso. At naisip ang mga nangyari na sinabi nito sa kanyang sarili. Na kung tama daw ang pagkakaalala niya, isang malaking kahilingan ang papasok sa seremonya ng pagbubukod ngayong gabi. Dagdag pa niya na gayunpaman, lahat ng mga kalakal ay mananakaw. At lahat ng mga escort ay papatayin ng Martial Master na biglang lilitaw pagkatapos nilang umalis para sa misyon. At ang Dragon Escort Agency daw ay magdaranas ng malaking kawalan. Pagkatapos nito, ang galit na Escort King at pinuno ng mga punong escort ay mamumuno sa isang team at hahanapin ang mga salarin at maglulunsad ng isang malaking operasyon ng paglilinis. Sa huli, magtatagumpay sila sa paghihiganti, ngunit ang mga mamamatay ay hindi na makakauwi. At sila daw ang mga taong dumaan sa hirap at ginhawa kasama niya. Makikita ang ating bida na seryoso pa din sa kanyang iniisip. Nadagdag pa niya sa kanyang naalala na habang sila ay masaya na. Kahit na daw na nakakita sila ng mga kapintasan sa kanya. Dahil sa kanyang pilay na mga binti. At sila daw ang kanyang mga kasama na kinilala at tumulong sa kanya. Itinikom ang kanyang kamao ng mahigpit na sinabi pa niya sa kanyang sarili na gusto daw niya silang iligtas. Patuloy sa paglalakad ng tahimik ang ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip. Na para daw magawa yon, kailangan niyang makibahagi sa seremonya ng pagpapasuri kahit ano paman. At pilitin silang tanggihan ang kahilingang iyon. Nagulat silang dalawa nang may makita sila na nagtataka. Ang nakita pala nila ay si Soso na nagpapanggap na lalaki. At ito ay nakasilip sa trangkahan ng kanilang bahay. Makikita si Soso na nakatingin sa loob ng palasyo na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na ang tao daw na ito ay si. At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata. Ika-12 kabanata, sa pagpapatuloy isang lalaki ang hinihila ang tali ng isang kabayo na nagpupumiglas habang kausap nito ang isa pang lingkod na nagtataka kung bakit iba ang kinikilos nito. At inutusan siya ng kanyang kasama na magmadali at maghanda na sapagkat malapit nang dumating ang Escort King at baka magbanggaan ang mga karwahe ng kabayo. Lingid sa kaalaman ng dalawang lingkod na nag-uusap makikita na may nagtatagong tao na may sinasabi na sigurado daw siya na sinabi nito na siya daw ang pinakabatang master na anak ng Heavenly Dragon Escort Agency. Nang may biglang kumalabit sa kanya na kanyang ikinagulat at napaharap na may namumulang mukha. Sabay biglang talikod sa kumalabit sa kanya na tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa doon. Na ito pala ay ang ating bida na si Jungryong nakasama si Jiang Sam na kanyang lingkod. At biglang tumikhim ang taong iyon na nagtanong kung sino daw siya. Na ipinagduda ng ating bida sapagkat sinabihan siya nito na parang di pa daw sila nagkita noon. Na ipinagtaka ng ating bida na may mukhang naasar na sinasabi sa kanyang isip na, tingnan mo nga itong babaeng ito, na nagpapanggap na akala nito na hindi pa sila nagkakilala samantalang nagkaroon na sila ng mainit na argumento sa Baekseon Restaurant. At sinabi pa niya sa kanyang isip na magkukunwari din daw ba siya, na hindi pa sila nagkakilala nito noon. Lumakad na ang ating bida kasama ang kanyang lingkod na humihingi ng paumanhin kung napagkamalan daw niya ito na ibang tao. At sinabing ang kanyang alaala ay naging masama simula nang mahulog daw siya sa Westlake. Hinila siya nito at sinabing naalala na daw siya nito ngayon. Habang ang ating bida ay tumingin ng may pagdududa na tinatanong kung sino daw siya. Pinagpawisan ang kanyang kausap at sinabing siya daw ang humiram ng kanyang brush noong provincial examination. At nakangiting lumingon si Jungryong na sinasabing akala din daw niya ng una na ito daw ang scholar na nakilala niya. Na pinagtatakahan ng kanyang kausap ang kanyang sagot, dagdag pa ng ating bida na ang nakilala niya daw ay may nunal sa bandang kaliwa ng ilong ngunit ang sa kanya ay nasa kanang bahagi. Biglang tumalikod ang kanyang kausap na namumula na sinasabi sa kanyang isip na nagkamali daw ba siya ng pwesto ng paglagay. At sumagot siya kay Jungryong na hindi daw maaari, baka mali daw siya ng naalaala. Sinagot siya ng ating bida na tumatawa na siguro nga daw. Dagdag pa nito na kung ito daw talaga ang scholar,
hindi naman daw basta malilipat ng isang gabi lang ang kanyang nunal. At biglang namula ang kanyang kausap na hawak ang ilong. Muli siyang tinanong ni Jungryong kung bakit daw siya nandoon. Sumagot siya nang may patikhim na narinig daw niya na ang henyong nangungunang scholar sa provincial examination ay ang ika-4 na anak ng Heavenly Dragon Escort Agency. Kaya nagpa siya siyang tingnan dahil napadaan na daw siya. Binaling naman ng kausap ng ating bida ang tanong sa kanya kung bakit daw siya nandoon. Malugod naman siyang sinagot ni Jiang Sam at ipinakilala na siya daw ang ika-4 na master na anak ng Heavenly Dragon Escort Agency na si Lee Jungryong na mukhang kunwari ikinagulat nito. Na sinasabing di siya makapaniwala na siya daw ang ika-4 na master na anak ng Heavenly Dragon Escort Agency at ito daw ay sobrang nakakagulat. Na pinagtakhan ni Jungryong na sinasabi sa isip na ang babaeng ito ay magaling talagang umarte. Dinagdag pa ng kausap ng ating bida na kung iisipin daw niya ang alam niyang tanging top scholar sa provincial examination na kilala niya ay nasa Hangzhou at ito daw ay isang karangalan. Napakamot sa pisngi ang ating bida at sinabi na hindi niya alam na ganun na daw ba sila katagal magkakilala. Nang bigla nitong sinuntok ang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang at nagpakilala na ang pangalan niya daw ay Poong Jinyang at ngumiti ng malaki sabay sabi ngayon opisyal na kilala na nila ang isa't isa. Walang reaksyon ang mukha ng ating bida na sinasabi sa kanyang isip na talaga daw bang. Pumunta pa siya dito para hanapin siya at bakit kailangan pa daw nitong magpanggap. Na binabati daw siya nito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang makikita si Lady Soso na nagpakilala na siya daw ay si Poong Jinyang. Ay, sinasabi pa din ni Jungryong sa kanyang isip na kahit nagaano nito itago ang kanyang pagiging babae at magpanggap bilang isang lalaki, ay hindi nito maitatago ang kanyang ganda kapag siya ay ngumiti. At parang siya lang daw ang walang kamalay-malay dito at sasabihin niya na lang daw ito sa tamang panahon. Yumuko ang ating bida at nagpasalamat sa kanya sa pagpunta daw nito para batiin siya, sabay sabing paalam at biglang tumalikod. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kausap at lumingon si Jungryong na nagtatanong na ano na naman daw ba. At sinabi nito sa kanya na kung gusto daw ba niyang kumain ng gukbap kasama siya. Mabilis na lumingon at patanong na sinabi ng ating bida na gukbap. Ang gukbap ay hot soup with rice. Patanong na sabi ng ating bida na sinasabi na nakalimutan na daw ba niya na napagkasunduan nila na kakain sila magkasama kapag nagkita silang muli. Nahihiyang natatawang nakakapit sa kanyang bag na tinatanong si Jungryong kung maari daw ba na ngayong araw na sila kumain. Tumingin ng matalim ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na pumunta daw talaga ito sa kanila dahil siya daw ang pakay nito bagaman di niya alam kung anong dahilan. At wala siyang panahon para makipaglokohan dito. Sinabi ni Jungryong sa kanyang kausap na ang napagkasunduan daw nilang kainin ay noodles hindi gukbap. Nakangiti naman siyang sinagot nito na tama noodles daw. At siya daw ang taya kaya kumain na daw sila. Nakatalikod na sinagot siya ni Jungryong na medyo abala daw siya ngayon at kumain na lang daw sila sa ibang araw. Makikitang pinagpawisan ang kanyang kausap at sumigaw na namumula na sinasabi nito na nag-antay daw ito ng kalahating araw para sa kanya. At napalingon ang ating bida at sinabi nito sa kanya na di daw ba sinabi nito kanina na napadaan lang daw ito. Nahihiyang sinagot siya nito na inamin na gusto lang daw niyang malaman ang kanyang lihim kung paano maging top scholar. Napatingin sa kanya si Jungryong na nagtatakang sinabi na anong sekreto. At sinabi sa kanyang isip na sinabi na daw niya sa kanya ang lahat sa Baekjeong restaurant. Ano pa ba ang gusto niya sa kanya? Pagkatapos ay seryosong sinabi ni Soso na nagpapanggap na lalaki na base daw sa kanyang pagkakarinig, lahat daw ng mga hurado ay napili ang kanyang mga sagot. Bilang ang pinakamahusay sa pagkakaisa. Napalingon ang ating bida nang sabihin pa sa kanya nang nagpapanggap na si Soso na sigurado daw siya. Na mayroon siyang natatanging pananaw at kaalaman na wala ang iba. Napatitig siya kay Lady Soso na nagpapanggap habang sinasabi nito na gusto daw niyang matuto mula sa kanya. Isinuntok ang kanyang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang. Na nakikiusap na sinabi nito na taimtim daw siyang nagmamakaawa sa kanya. Nakatingin pa din ang ating bida kay Lady Soso na nagpapanggap na sinabi niya sa kanyang isip na mahalaga daw kapag ang isang individual ay nagsasabi na nais nilang matuto ng isang bagay sa murim. Lalo na daw kung sila ay mula sa angkan ng namuong. Dagdag pa niya sa kanyang isip na anuman daw ang sitwasyon, nagpapakumbaba siya hanggat kaya niya.
na makikita ang muka ni Lady Soso na may pawis sa pisngi at nakatitig. Habang naglalakad ay inangat ang kamay na sinabi niya kay Lady Soso na sumuko na daw siya. Mukhang hindi daw niya siya kilala ng mabuti. Siya daw ay isang kilalang tanga mula sa Hangzhou. Sinabi pa niya na ang pagiging pinakamataas na iskolar daw ay swerte lang. Napatigil sa paglalakad ang ating bida nang sabihin ni Lady Soso sa kanya na mas tamang sabihin daw na siya ay kilala bilang isang tanga, walang isip, at sunod-sunuran. Seryosong napalingon na naman siya ng tingin habang sinsabi ni Lady Soso na ngunit pinatunayan daw niyang mali ang lahat ng mga malisyosong tsismis. Nang naging siya ang pinakamataas na iskolar sa probinsyal na pagsusulit, hindi ba? At sinabi ng ating bida sa kanya na bakit daw siya masyadong nagpapaapekto sa isang pagsusulit. Habang nakatitig lang si Lady Soso, ay sinabi sa kanya ng ating bida na maaaring hindi daw pinakamaganda ang kanyang mga damit pero ang kanyang maputing balat at magandang kutis ay nagpapahiwatig na lumaki siya sa isang may kayang pamilya. Hinawakan ng mahigpit ang tali ng kanyang bag na sinabi pa sa kanya ng ating bida na maraming paraan daw para magtagumpay siya sa buhay. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lady Soso na nagpakilala na si Pyong Jinyang. Na siya daw ang tipo ng tao na gustong tapusin ang sinimulan niya kahit ano pa man ito. Tumingin ang dalawa sa kanya na sinasabi ni Lady Soso na nagpakilala na si Pyong Jinyang. Na naiintindihan daw naman niya kung saan siya nanggaling. Di ba? Napahinga ang ating bida na pumikit at sinabi na sabihin na daw nilang pumayag siya. At aminin na ang kanyang pananaw at pag-unawa ay iba sa nakakarami. Dagdag pa niya na hindi pa rin daw niya magagawang ituro sa kanya yon. Habang kumakain daw sila ng isang mangkok ng noodles. Nagulat ang mga ito nang may isang boses na sumigaw na ang escort king daw ay bumalik na. Habang nasa kabayo ang escort king at ang mga kasama nito ay sinabi ng isa na magbigay daan daw sila. Pagkatapos makita ang escort king ay nagbago ang kanyang isip. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na buwisit. Hindi pa daw niya naisip kung paano sasali sa seremonya ng paghahati. At bigla niyang sinabi kay Soso na nagpapanggap na pumapayag na daw siya na kumain na sila ng noodles. At nagulat si Soso na sinabi nito na talaga daw ba. Habang malapit na ang escort king ay itinaas ang isang daliri at sinabi ng ating bida na bilang kapalit, mayroon daw siyang kondisyon. Nagulat si Soso na nagpakilalang si Poong Jinyang. Na nagtatakang sinabi na isang kondisyon. Makikitang muli ang escort king na sinabi niya kay Poong Jinyang na hindi daw niya alam kung alam mo, pero ang taong papalapit daw ay ang kanyang ama. Sinabi pa niya na siguradong daw na itatanong niya ako tungkol sa iyo, kaya tandaan daw niya ang tatlong bagay. Na ito. Nanlaki ang mata ni Poong Jinyang nang itinaas ang tatlong daliri ng ating bida. Nasabihin daw nito na nakilala lang daw nila ang isa't isa pagkatapos ng provincial exam. At nandito daw siya para isauli ang librong pinahiram niya sa kanya. Sinabi pa ng ating bida kay Poong Jinyang na kung hindi daw niya itatanggi ang mga ito, siya na ang bahala sa iba. Pagkatapos ay sinabi ni Poong Jinyang sa ating bida na ano naman daw ang gagawin niya. Malapit na ang escort king sa kanila na sinabi pa ng ating bida na wala na daw silang oras para ito ay ipaliwanag. Sinabi pa niya na kung makakasali daw siya sa seremonya ng paghahati sa tulong niya, siguradong maglalaan daw siya ng oras. Para kumain ng noodles, kasama siya sa malapit na hinaharap. Tumutulo ang pawis ng ating bida sa pisngi na sabi pa niya. Na maaaring hindi daw ito isang malaking lihim, pero sasagutin daw niya ang lahat ng kanyang mga tanong. Nang may lubos na katapatan. Tumawa si Poong Jinyang na sinabi sa ating bida na mukhang mas nasa agarang sitwasyon ang kinalalagyan niya kaysa sa kanya. Sinabi pa sa kanya na nagbago daw ba ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi pa sa kanya ni Poong Jinyang na ilang mangkok daw ang bibilhin niya para sa kanya. Pagkatapos ay itinaas ang tatlong daliri ng ating bida na sinabi nito na 3 daw. Mukhang hindi pumayag sa 3 mangkok si Poong Jinyang. Dahil sa naiinis na nakangiti ang ating bida at sinabi 10 daw. At sila ay nagkasundo na. At sinabi pa niya na asahan daw niya siya. Na dumating na sa kanilang harapan ang escort king na nakatingin lang sa kanila. Pagkatapos ay tumingin ng matalim na sinabi nito na kung sino daw ang kasama niya. Nakatingin sila sa escort king na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na mula daw sa sandaling ito, kailangang perpekto daw ang kanyang mga sagot.
Pinagpapawisan na seryosong nakatitig ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-12 kabanata.